At ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Raymond Castillon, DDM. Sabayan po natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaibig. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo na ako'y kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Pinasasalamatan namin dahil sa dakilang ang ikabulian. Panginoon, Diyos ay ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tundong darang, Panginoong Diyos, Cordero sa lahat. Nakama
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mo makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit, katulad ng nasasaad sa talinhaga, kailangan natin ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagapak sa lupa, ay ginababalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkain butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinahinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pagitanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magkuntay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, susgahan akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi may hahandi sa ihahayag na kalwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil ito sa loob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa malwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at pinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilat sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-sa 100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Binupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's still up there. Pakibati naman po ang inyong katabi na sabihin nyo, God's afternoon. Ang salita ng Diyos ay dumarating po sa atin sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng hamon na mamuhay ng mabuti sa isang makasalanan at makamundong lipunan. At sa pamamagitan rin po ng panawagang magmahal tayo ng walang pag-iimbot sa ating kapwa at sa maraming pang paraan. Paano po ba natin natatanggap o tinatanggap ang salita ng Diyos? Hinahayaan ba nating masakal ang hamon ng salita dahil sa pang-aakit ng mga bagay sa buhay na tila mas kaakit-akit, ngunit sa huli ay walang tunay na halaga, kaya wala itong naidudulot o naibubungang mabuti. Inahayaan po tayo ng ating ebanghelyo ngayong linggo na makita kung gaano tayo kapalad na marinig ang salita ng Diyos. Pagnilayan po rin natin kung gaano natin ito tinatanggap at suriin natin kung gaano karami ang mabubuting bunga na atin nang naipakita. Mayroon po tayong kasabihan, kung ano ang inihasik o itinanim, iyon din ang aanihin. Ito'y isang makabuluhang pananalita na nagsasaad po ng katotohanan hindi po natin mapapasubalian. Itinuturo po nito sa atin kung ano ang ginagawa nating pagpupunyagi
at pagsusumikap sa kasalukuyan, mayroon tayong kabutihang makakamtan sa hinaharap. Halimbawa na lang po sa mga estudyante natin dito, kapag kayo nagpakasipag mag-aral, tiyak ang estudyanteng ito ay makakatapos ng kanyang pag-aaral at malaunan ay magkakaroon ng isang magandang kinabukasan. Sa kabilang dako naman, kung ang tao ay magiging mapagsamantala at magpapakasama, malaunan siya ay mahuhuli at mapaparusahan. Kaya nga po, kung ano ang ating itinanim, iyon din ang ating aanihin. Ang talinhaga po tungkol sa mga hasik ay pamilyar na sa atin. Napakinggan na natin ng maraming beses. At alam natin na ang mga hasik ay sumasagisag sa Diyos, na siyang unang kumilos o kumikilos upang itanim ang binhi ng pananampalataya sa puso ng tao. Ang binhing ito ay isang kaloob na malayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang binhi ng pananampalataya ay isang libreng kaloob mula sa Diyos, isang pagpapala, isang biyayang lubos na hindi po natin pinaghirapan. Inihahambing ng ating Panginoon ang salita ng Diyos sa binhi na inihahasik o itinatanim ng isang magsasaka. Sinasabi ng Panginoon na ang salita ay itinatanim o inihahasik sa ating puso at kalooban. Kaya nga lamang ang pagtubo nito at pag-ani o pamumunga ay depende na nga sa atin. Kung hindi po natin aalagaan at payayapungin ang salita ng Diyos, hindi ito makapamumunga ng sagana. Subalit kung ito po ay ating pakikinggan, uunawain at isa sa buhay, ito ay mamumunga ng sagana. Nakabatay sa ating gawa ang magiging bunga nito. Ang Diyos ang siyang nagtatanim ng binhi ng pananampalataya sa ating mga puso at ito'y nagdudulot ng ganap na pagbabago sa ating buhay. Subalit po, ang bawat isa sa atin ay malayang tumanggap o tumanggi sa pagpapalang ito. Sa talinhaga na nating napakinggan, binabanggit ni Jesus ang 4 na tugon sa kabutihang loob ng mga hasik. At sa iba't ibang uri ng lupa na ito natin maihahambing ang ating mga sarili. Anong uri kaya sa 4 na uri ng lupa natin makikita ang ating mga sarili? Ang unang binhi po ay nahulog sa tabi ng daan, ay sumasagisag sa taong kulang sa wastong paghahandang moral na kinakailangan para sa tunay na pagbabagong loob. Narinig niya ang salita ng Diyos, ngunit hindi po niya ito pinansin. Naging baliwala sa kanyang buhay ang anumang may kinalaman sa Diyos. Ang ikalawang binhi ay nahulog sa mabatong lupa na may manipis ang patong ng lupa. Dito po ay makikita ang taong maaaring nagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoon, ngunit ang kanyang espiritualidad ay kasing babaw ng kanyang panlabas na pangako. Mga taong may sigasig at saya sa pagkarinig tungkol sa salita ng Diyos nung una niya napakinggan. Kaya nga lamang, kapag dumarating ang mga matitinding problema at pagsubok, mga dagok sa buhay,
agad silang nanghihinawa o nawawalan ng pag-asa. Mababaw ang kanilang pananampalataya at hindi lubos ang kanilang pagkilala sa Diyos. Ang ikatlong binhi naman po ay hindi lumago sapagkat sinakal ito ng mga tinik hanggang mamatay. Ito po ay sumasagisag sa taong hindi kayang bitawan ang kanyang sariling kagustuhan upang hayaan ng Diyos ang maghari sa kanyang buhay. Sa kanyang mga prioridad, hindi po nangunguna ang Diyos. Mas inuuna niya ang karangalan, kapangyarihan, mga ari-arian, at iba pang mga makamundong bagay. Ito po yung mga taong nagpapamalas ng pagkilala sa Diyos. Sila ay maaaring nagsisimba linggo-linggo, kundi man araw-araw pa nga. Sila rin po ay nagdarasal at tumatawag sa Diyos. Ngunit maaaring ang kanilang puso at kalooban ay malayo pa rin sa Diyos. Higit na mahalaga po sa kanila ang mga layaw sa buhay sa mundong ito. Higit nilang binibigyang pansin ang kanilang katayuan sa buhay. Kaya marami pong pagkakataon, mas importante ang sariling kapakanan kaysa sa kabutihan at kabanalan. Kaya mailalagay po nila sa kompromiso ang katotohanan, ang kabutihan, ang katarungan, o kaya katwiran para sa kanilang pansariling kapakanan. Hindi nga po sila makapamumunga. Ang ikaapat na binhi ay sumibol at nagbunga ng masaganang ani. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa buong pagkatao ng isang tao at lumalagos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang bunga nito ay makikita sa pag-ibig at habag, sa tapat at payak na pamumuhay, at may pagmamalasakit sa mga nalulungkot at naaapi. At inuunawa rin po nila ang salita ng Diyos at ito'y kanilang isinasa buhay. Sila yung mga taong handang manindigan para sa katotohanan at katarungan. Sila yung nagtataglay ng katapatan, kaya una sa lahat para sa kanila ay ang Panginoon. Tunay nga silang makapamumunga ng sagana. Bunga ng kanilang kabutihan at katapatan sa Panginoon, marami ang kanilang nadadala patungo sa Diyos. Apat na binhi, isang manghasik. Ito'y inilalarawan po ni Jesus ang katotohanan nakita niya noong kanyang panahon. At maaari rin niyang inilalarawan ang katotohanan nakikita niya sa atin ngayon. Apat na magkakaibang tugon ng mga tao sa paglipas ng mga siglo. Sa kabila po ng lahat ng ito, nananatiling tapat ang manghasik, tapat ang Panginoong Diyos. Matyaga niyang hinihintay ang ating pagbabago mula sa mabato at matigang na lupa tungo sa matabang lupang mag-aaruga sa binhi ng pananampalataya upang ito'y magbunga ng ganap at pagtatalaga sa Diyos. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Saan o anong uri ng lupa kaya tayo napapabilan? Sikapin po nating lahat na tayo ay mapabilan sa isang matabang lupa. Sabi nga po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, maaaring nagdaranas po tayo ng kapigatian, pagdurusa at pagtitiis, lalong-lalo na sa buhay na ito. Pero wag daw po nating kaligtaan na higit na kaluwalhatian
ang mapapasa atin kung tayo ay magiging tapat sa ating Panginoon. Ito ang pagiging mabuting lupa ng isang mananampalataya. Ano man ang mangyari kapag nananatiling tapat kay Kristo, tiyak makapamumunga ng sagana. Sabi nga po ni John J. Hughes, ang pananampalatayang patuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit tila wala ng dahilan upang magtiwala ay kaloob ng Diyos. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kaloob na ito sa lahat ng humihingi nito. Maaaring hindi po niya ibigay sa paraang nais natin o sa panahong inaasahan natin. Ang pagiging handang ipaubaya natin ang ating buhay sa Diyos, ang nagkakaloob, ang paraan at ng tamang panahon ng pagkakaloob na ito ay bahagi mismo ng ating pananampalataya. Ito ay pagsubok sa ating katapatan sa paghingi ng pananampalataya. I want to share something about my life. Way back 10 years ago, ako po ay dumanas ng depresyon sa buhay. Hindi pa po ako seminarista. Matindi ang aking pinagdaanan. Alam niyo naman kapag ang isang taong may depresyon, madilim ang kapaligiran. Hindi naaaninag sa akin ang kasayahan. Kahit magpatawa ka, hirap akong tumawa. Hindi ko na kayang ngumiti or tumawa. Pero ang aking pananampalataya, ang aking pananalig ay buong buo sa Diyos. Kinakausap ko palagi ang Diyos. Kasi napakabigat. Walang taong makapagbibigay ng solusyon sa aking problema. Alam ko, Diyos lamang ang sasagot. Ngunit hindi ko alam kung ito'y sasagutin ng Diyos. It was the feast day of Our Lady of the Abandon in Marikina City. It was May 12. At iyon rin po ang kapistahan ng aking patron saint, si Saint Pancratius. During the Holy Communion, ako po'y pumila at tumanggap ng banal na komunyon. At bumalik ako sa aking luhuran sa bandang likod, lumuhod at nanalangin. At meron pong nangyayari sa aking bibig. Ang ostya na aking natanggap ay nagdurugo. Tumatalamsik pa itaas ang dugo. At punong-puno ng dugo ang aking bibig. Ako po'y umiiyak, ngunit walang luha. Naranasan niyo ba umiyak na hindi lumuluha? At meron po akong narinig na isang tinig at ang wika, huwag kang matakot, kasama mo ako. At that moment, nabago ang aking kapaligiran. Ang bigat na aking dinadala ay naglaho. Para kung isang bagong silang na tao at ang lumang tao ay nabihisan ng isang bagong baro. Tunay ng ating Panginoon ay buhay na buhay sa presensya sa banal na Eucharistia. Amen. Tumayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat na nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Diyos Ama na wag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang ang simbahan ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan, ayon sa halimbawa ni Jesucristo, at makatagpo sila ng inspirasyon at lakas sa iyong salita. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat na nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kami maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, malaan nawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang tinahak ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ni Jesucristo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Puso
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumahiri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupi. Kaya't siya ang aming daan para aming masakit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsimulat po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagkisang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Hubert Milo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Magsilot po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayan sa kanyang tiking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at sama-sama nating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsita niyo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa figing na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Narito po ang Kawan Mass Schedule ngayong linggo. July 14, Kawan San Isidro. July 15, Kawan San Rafael. July 16, Kawan San Gabriel. July 17, Kawan San Miguel. Hinihikayat po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na dumalo sa banal na misa. Ngayong buwan ng Hulyo ay ginugunita natin ang Legion of Mary Awareness Month. Ang Legion of Mary ay isang samahan ng mga laikong Katoliko na nagnanais tularan ang pananampalataya at paglilingkod ng mahal na Birheng Maria. Sa pamamagitan ng panalangin, pagbisita sa mga pamilya at may sakit, at iba pang gawaing apostoliko, katuwang sila ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pag-akay ng mga tao na lalong mapalapit kay Jesus. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Legion of Mary Awareness Month, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais sumapi sa Legion of Mary na dumalo sa kanilang lingguhang pagpupulong tuwing linggo alas 2 ng hapon sa Parish Hall. Ngayong araw din po ay ating Akay Sunday. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maglingkod sa ating kapilya o parokya na maging bahagi ng iba't ibang ministeryo. Para sa mga interesado, maaari po kayong lumapit at makipag-ugnayan sa ating mga kapwa-lingkod pagkatapos ng misa. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayroong ihaya at ating ibog niya. Magdiligtas
Nagkasang luz si Jesus, itong sa mundo bumuhos. Langit at lupa ay papuwihan, araw at araw siya'y parangalan. Bakit pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa lahat? Hallelujah! Bakit silang sa lahat? Kalingan niya'y wakas, ngayong bukas sa lahat. Nakikit ka sa inyo, ako, at ako. Hindi na sumaya, sumaya, susugay sila sa ating bukas. Alin kaya sisingin natin, di oras ang Diyos sumagi. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at araw, siya'y parangalan. Aming pag-ibig, pag-ibig na Diyos sa ganda, sa ganda. Aming pag-ibig, pag-ibig na Diyos sa ganda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless po, Father.